Hello guys! Welcome back to my channel! Alright, medyo parang lumilipad na po ang ating stock market ngayon. Pero naniniwala pa rin ako na medyo fake pa po ito at matagal-tagal pa po tayo sa bear market. Ipaliliwanag ko po sa inyo kung bakit at kung bakit dividend investing pa rin ang the best strategy ngayon. Welcome back! Ayan, bakit matagal pa Kuya John sa tingin mo ang iyakan sa stock market at bakit dividend investing pa rin ang the best strategy? Yan ang topic natin ngayon. Napaka-interesting. No? Okay guys, pag titingnan po ninyo mula po nung November po, nung last year 2023, unti-unti na pong umaangat ang ating stock market, no? At medyo malapit na po tayong humalik sa 7,000 level. Ayan, no, paangat ng paangat. Parang bull run na po ang nangyayari po ngayon. Pero ako, naniniwala po ako, hindi pa po bull run po ito. Mananatili pa rin mura ang ating stock market. I think no, mag-hover lang po tayo below 7,000. Sa palagay ko lang po yun, no, for the next few months. At maaaring ma-extend po ito ng 1 year or more. Sa aking palagay lang po, no, of course. Pwede po akong magkamali kasi wala naman po nakaka-predict accurately na mangyayari sa stock market. Pero ko po, may paniniwala po ko at i-explain ko po sa video na to at kayo po ang humusga kung nag-agree po kayo o hindi, no? Pero I really believe na mas mataas ang chances na tatagal pa po tayo sa bear market po na ito. But first, para maintindihan po ninyo ang point ko po, no, ay gusto ko pong i-explain po sa inyo ano ba ang kaibahan ng index stock at non-index stock, no? Index stock versus non-index stock. Okay, no? Pero sisimplihan po natin sa video po na to, ha. Doon po sa mas marurunong na po sa inyo sa stock market, ha. Huwag na po natin guluhin yung mga baguhan, no? Sabihin na lang po natin for the sake of this conversation na ang index stock at blue chips ay the same, no? The same. Bigyan nyo na po ako, no? Huwag na po tayo masyado magpaka-technical para po sa mga baguhan. Okay, explain po natin ano ba yung index stock, no? The Philippine Stock Index, no, Exchange Index or PSEI, ito po ang primary index po sa Pilipinas. It is composed of 30 actively traded companies in the Philippine Stock Exchange, no, representing various sectors of the Philippine economy. Okay, these companies are considered among the largest, pinakamalalaki po na stock po sa buong Philippine stock market. Ito po yung 30 na halos sila talaga ang pinakamalalaki at pinaka-liquid. Pag sinabi po liquid, ito po yung pinaka-gusto ng lahat ng tao kasi tinitrade nila. Ito po talaga yung binabuy and sell madalas halos araw-araw. Sila po ang binabuy and sell araw-araw. Pinakamalalaki at pinaka-interested yung tao sa mga ito. Yan po ang index po, no? Pinakamalaki, pinakagusto ng market. Yun. At ito po yung listahan niya po ngayon. Basahin nyo lang po. Itong mga Ayala, Jollibee, ganyan, no? San Miguel, SM, PLDT. Yan po ang composition ng ating stock ngayon. Top 30 stock sa Pilipinas, no? And ang tanong, bakit actively traded ang index? Bakit actively traded ang index, no? Isa pong malaking dahilan, of course maraming dahilan po. Isa pong malaking dahilan, marami pong mutual fund, no? Okay, alam niyo naman po yan, marami pong mutual fund sa Pilipinas, no? At lalo sa mga insurance, sa mga bangko, nag-offer ng mga mutual fund products, no? And mostly, minamanage po ng mga mutual funds ay billion po, no? And they offer product po para sa mga investor katulad natin na ilalagay natin yung pera sa mutual fund tapos sila yung mag-i-invest and marami po sa kanila ino-offer po nilang product ay itatrack nila ang index. Ibig po sabihin, ang mandate po ng fund or ang objective ng fund ay sundan po ang composition ng index. Ibig po sabihin, ang bibilhin po nila yung top 30 stocks, doon po nila ilalagay ang pera po natin. Marami po ang ganong mutual fund sa Pilipinas. At yung mga mutual fund naman po, no, na sinasabi nila na hindi nila susundan yung index, they end up buying pa rin, no? Karamihan no nasa index. Bihirang-bihira po silang lalabas sa index. Kadalasan po, ang bibilhin pa rin po nila yung mga stocks na nasa index. Maliwanag po ba? So ano po kalalabasan po nito, no? Karamihan po talaga ang binibili index. At ito pa ang isa. Ang mga foreign investors po, no? Usually mga fund din po ito, hindi naman po mga
retail ito ng mga individual, no? Karamihan po funds din po ito. Ang binibili din po nila pag pumasok sila sa Pilipinas ay index stocks din. Kasi makaalam-alam mga foreigner dito sa Pilipinas. Hindi man yung magre-raise bubuting tingin nila bawat stock sa Pilipinas. Hindi po ganun. Titingnan na nila ano yung top 30 stocks natin. Yun na lang. Kung gusto nila mag-invest sa Pilipinas, yun na lang din ay tatrack nila. Hindi na po magpapakahirap po yan, no? So, ang ibig ko pong sabihin, may steady supply ng mga interested party sa index stocks. Ganun po ang nangyayari po niyan. Kaya po, yun po talaga ang isang quality po ng index stocks, no? At marami po sa mga retail investor, ibig po sabihin yung mga individual po tulad po natin, no, na nagbukas ng account sa broker, marami po sa atin, ang binibili rin po natin, puro index lang din po. Kasi ang pakiramdam po ng mga tao, pag sa index ka po nag-i-invest ay safe, mas safe. Kasi yung pinakamalalaki ang ini-investan mo, mas safe po. So yun po ang pakiramdam ng maraming tao. So talagang karamihan ng tao, index po talaga ang binibili, no? So, balik po tayo sa tanong, ano ang difference ng mas maliliit na company po, no, na listed sa stock market, no, o mga tinatawag na non-index stock? Ano ang kaibahan ng index stocks sa non-index stocks? Ito po, no, dahil po may steady supply ng interested party sa mga index stock, nagkaroon po ng bull market. Pag umangat, lumipad ng stock market, ang binibili po ng tao ay mga stocks po na under the index, yung top 30 company. So sila po ang unang umaangat. Unang aangat po during bull run ang mga stocks po na nasa index. Maliwanag po ba? Nasusundan niyo po ba? Then later on, pag umangat, lahat ng mga index, sila talaga unang lilipad. Pag umangat na po ito, mapapansin ng mga investor, uy, ang mamahal na. Ang mahal na ng mga index stocks, no? Pa lang po sila titingin sa mga stocks na wala po sa index. Later on pa po sila titingin po dyan. Pag mainit at sobrang mahal na po ng mga index stocks, tsaka pa lang sila titingin sa mga non-index stocks, no? Yun. At pag tumingin na po sila sa mga non-index stocks, tsaka pa lang po aangat ang presyo ng mga non-index stocks. Maliwanag po ba? So during bull run, i-summarize po natin, no? During bull run ng market, unang aangat po ang presyo ng index. At tsaka pa lang po, after a while, tsaka pa lang po susunod ang presyo ng mga non-index. Okay? Maliwanag po ba? Ayan. Ganon din po yung kabaliktaran during bear market. Pag naman masama ang panahon, masama ang market po, babagsak ang stock market po, ang una pong binibitawan ng mga investor ay yung mga non-index stocks. Kasi marami, may portfolio po sila. Halimbawa, 40-50 stocks ang binili po nila. Ang unang-unang bibitawan po nila yung wala sa index. Kasi nga po, mga non-safe po yun. Yun parang bibitaw agad, benta agad. So unang-unang babagsak po ang mga non-index, ang mga maliliit na stocks po, ang unang-unang babagsak ang price kapag po bear market. Kaya sila po talaga ang pinakamas umaaray, mas talagang gano'n. Kasi po afterthought lang po yung mga non-index stock. Afterthought lang po ng mga investor po yan. Secondary priority lang po yan, no? And after po magbagsakan na po, no? Kasi makikiramdam po yung mga investor, ano ba to? Totoo na ba tong bear market ito? Totoo na ba yan? After po magbentahan po yan ng mga non-index stocks, tsaka pa lang po nila ibebenta ang kanilang mga index stocks, tsaka pa lang po bababa ang presyo ng index stocks. Maliwanag po ba? Okay. So during po bear market, mauunang babagsak ang presyo ng non-index. Tsaka pa lang po, mas late po bumagsak ang presyo ng mga index stocks. So, lamang na lamang po ang index, ang mga stocks po sa index, lamang na lamang po. Maliwanag po ba? Kasi sila ang unang aangat, sila ang huling babagsak. Okay, ayun. So, kailangan po, bago po kayo mag-invest sa mga stocks na hindi po kasama sa index, kailangan po, alam po ninyo ang ginagawa po ninyo, no? Kasi medyo delikating po tayo dyan, no? Alright, ayun po. Now, bakit po sa tingin ko matagal pa ang bear market sa Philippine stock market? Bakit? Ayan, maiintindihan na po natin ang discussion. Tingnan po natin ang China na stock market. Ito po ang index po nila. No? Papakita ko lang po sa inyo dalawang sa laki po kasi ng market ng China, marami po silang index. Ito po yung Shanghai Composite Index. Ito po sa pinaka-major na index po sa China. No? Counterpart po ito ng Philippine Stock Index. Ito po. Tingnan niyo po ang graph. Bagsak po sila. Dati po mahal po yan. No? Halos nasa 4,000 po yan. Ngayon nasa 2,800. Kabagsak po yan. No? The past
2 or 3 years. Pabagsak po talaga. Bagsak po sila. Bear na bear market po ang index po ng China. Ito po yung susunod po nilang index. Tingnan nyo lang po. No? From 2021, mataas po sila. Dire-diretso po silang bumagsak hanggang ngayon po 2024. Bagsak po ang index po no ng China. Okay, no? So, reality check lang po. Reality check po. Masyado pong maliit ang market po ng Philippine stock market para po sa mga foreign investor. Uto lang po tayo. Okay? Uto lang po tayo. Utot lang po tayo sa mga foreign investor, no? Hindi po tayo masyadong interesting po sa mga foreign na funds. Lalo-lalo na po yung mga funds po, mga mutual funds, mga hedge funds na galing po sa US, hindi po tayo masyadong interesting sa kanila sa sobrang liit po ng market po natin. Malaki po ang pera ng mga investor coming from US, no? Sa pag nag-i-invest po no, sa ating Philippine market, malaki po talaga ang participation, malaki po talaga ang effect ng pera ng mga investor na galing po sa mga mayayamang bansa. Lalo-lalo na po sa Amerika or sa US. So pag sinabi po kasi sa US po, US perspective po, no? Pag sinabi po ng mga nag-i-invest sa US, no? Pag sinabi po nilang gusto po nilang mag-invest sa Asia, hindi po Pilipinas ang nasa utak po nila. Malayong-malayo po ang Pilipinas sa utak po ng yan. Kasi nga po kuto lang po tayo. Napakaliit lang po natin. Nunal lang po tayo. Pag sinabi po mag-i-invest sa Asia, more on China ang iniisip po nila. China po ang pinag-uusapan. Maliwanag po ba? Yun po ang ibig pong sabihin noon. Ang unang priority po ng mga mutual fund na ito sa mayayamang bansa, itong mga hedge funds na to, no, ay mag-invest po sa China. China po ang priority niyan. Hindi po Pilipinas. Maliwanag po ba? China po ang interesting sa mga foreigners kasi po malaki po ang market ng China. Malalaki ang kumpanya sa China, no? Tayo po, duwende lang po tayo. Ang mga Chinese stocks po kasi ang malalaki at talagang kasyang-kasya sa appetite ng mga foreign investor. At ito po talaga ang kaya mag-deliver ng malalaking profit po para po sa kanila. Secondary lang po tayong Philippine stocks. Napapansin lang po tayo ng mga foreign investor pag nasobrahan na po sila ng kaka-invest sa China. So, para pong China parang utot lang po talaga. Hindi po talaga tayo masyadong interesting po sa mga foreign investor, no? Para lang pong usapin po yan ng index versus non-index stocks. Mauuna pong lumipad ang China, ang stock market ng China in my own humble opinion bago po lilipad ang stock market ng Pilipinas. Dahil pag naglipad na po, no? Dahil ang nagpapalipad po talaga ng stock market po ay pera po ng mga foreigners, no? Foreigners po talaga, no? And since wala pa pong liwanag tayong nakikita, pag tinignan po natin ang graph ng China, nagbasa-basa po tayo ng mga news article tungkol sa China, wala po tayong nakikita liwanag na magbubull market po sila. Napaka-bearish pa rin po ng sentiment sa China. So mukha tayo pong Pilipinas, matagal-tagal pa po tayong liliparin. Sa akin lang palagay po, matagal-tagal pa po tayo sa Pilipinas at matagal pa po magiging mura ang stock market po natin. No? So, ang recommendation ko po sa aking mga personal friends is to practice dividend investing kung gusto po ninyong wais na investing po. Dividend investing po, no? Kasi po mataas po ang yield po ngayon. Back then, during the bull run po, 10 years ago nung nag-bull run po, bihirang-bihira ko makakita ng stock na nagbibigay ng 5% na dividend yield. Wala pong ganyan nung araw. Pag sinabi, ang mga dividend po nung araw, 1% lang, 2%. Pag 3%, galante na po yun. Nagpapasalamat ka na. Pag umabot na 5% talaga pinag-uunahan na po yan. Talaga excited na. Wala po, maximum na po ang 5%. Ngayon po, sa panahon natin ngayon, wala po pumapansin sa 5% na dividend yield. Ang hinahanap po ng market ngayon, 8% pataas kasi po ang mura po ng stock market. So take advantage po natin na mag-accumulate po tayo ng dividend stocks at kunin po natin ng kunin ng dividends. So ipunin natin ng kunin ng dividends so, habang mura mga stocks and then i-reinvest natin ng i-reinvest para dumami ng dumami ang ating ownership. No? At kung tatagal man ang bear market na to no, 1 to 5 years pa, di natin masabi, no? Eh di marami po tayo maiipon na dividends, no? Na nire-reinvest natin, no? Eh hindi po natin mapapansin. Lalaki po ang ating investment. Then, later on, paglipad na po
Pag lumipat na po ang ating market, edi cash in na po tayo. Pwede na po tayo magbenta unti-unti at a huge profit. Nakaipon ka na ng dividends, may capital gains ka pa later. Yung pera na yan, huy! Kirahin mo na. Ayan, disclaimer lang po, hindi po to talaga advice for the general public po, no? This is just for general education po, no? Ayan, and entertainment. Ayan, basahin nyo lang po ang mga disclaimer po natin, no? Like, subscribe, share, notification bell. Kung po pati sa comment section. To God be the glory. Happy investing. God bless. Good night. Bye-bye.